Ang pulang tinta sa papel ay tila isang sariwang sugat na humihiyaw sa ibabaw ng manipis na mesa ni Adrian. Final notice. 2 salita lamang, ngunit ang bigat nito ay sapat na para gumuho ang buong mundo niya. Ang sulat na isiniksik sa ilalim ng kanilang pinto kaninang madaling araw ay naglalaman ng ultimatum 3 araw para bayaran ang 3 buwang atraso sa upa o mapipilitan silang umalis. Isang mahina at pamilyar na ubo ang narinig niya mula sa kabilang silid, isang tunog na tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Si Aling Pilar, ang kanyang ina, ay muling inaatake ng hika na pinalalala ng sakit nito sa puso. Ang mga gamot ay paubos na at ang pera sa maliit na lata sa ilalim ng kama ay halos wala ng laman. Dahan-dahan niyang itinupi ang sulat, ang bawat lukot sa papel ay tila katumbas ng bawat guhit ng pag-aalala sa kanyang noo. Ibinulsa niya ito, isang lihim na pasanin na ayaw niyang makita ng kanyang pamilya. Sumilip siya sa kabilang kwarto. Sa isang maliit na kama, mahimbing na natutulog si Mia, ang kanyang 10 taong gulang na kapatid. Yakap nito ang isang luma at kupas na unan ang payapang mukha nito ay walang kamalay-malay sa bigat na dinadala ng kanyang kuya. Para sa kanya, para sa kanila, kailangan niyang magtagumpay ngayon. Huminga siya ng malalim at pumasok sa maliit nilang kusina. Ang pintura sa dingding ay may mga bitak na at ang amoy ng lumang kahoy at kahirapan ay tila nakakapit na sa bawat sulok ng apartment. Isinindi niya ang gas stove at nagsalang ng tubig para sa kape, ang pinakamurang brand na halos wala ng lasa pero sapat na para gisingin ang kanyang diwa. Habang naghihintay, binuksan niya ang kanyang laptop. Ang screen ay kumislap at ipinakita ang email na ilang beses na niyang binasa. Invitation for final interview. Veridian Dynamics. Veridian Dynamics. Ang pangalan pa lang ay nagpapahiwatig na ng kapangyarihan at katatagan. Isa ito sa pinakamalaki at pinakamatagumpay na tech conglomerates sa buong Pilipinas, isang tore ng salamin at bakal sa gitna ng Makati na tila isang pangarap mula sa ibang mundo. Ang posisyong ina-applyan niya, isang junior data analyst, ay hindi gaanong mataas, pero ang sahod nito ay isang milagro para sa kanila. Sapat na para sa mas maayos na apartment, sapat para sa mga gamot ni inay, sapat para mapag-aral si Mia sa isang magandang eskwelahan, sapat na para sa wakas ay makahinga sila. Napapikit si Adrian at isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan, malinaw na parang kahapon lang. Ang kanyang ama, si Mang Tomas, nakaupo sa kanilang lumang sopa matapos ang isang mahabang araw ng trabaho sa construction site. Pawis pagod pero may ngiti sa labi. "Anak," sabi nito habang ginugulo ang buhok niya, "tandaan mo, ang karangalan ay hindi nabibili. Ito lang ang yaman na hindi mananakaw sa'yo. Kahit anong mangyari, piliin mo palagi ang tama, kahit na mahirap." Ilang linggo matapos noon, isang aksidente sa site ang kumuha sa buhay nito. Isang scaffolding na gumuho dahil sa kapabayaan ng kumpanya. Ang ibinigay na danyos perwisyo ay kakarampot, halos insulto sa buhay na nawala. Simula noon, ipinangako ni Adrian sa sarili niya na hindi siya magiging biktima. Gagamitin niya ang kanyang talino para makaahon sila, para bigyan ng hustisya ang sakripisyo ng kanyang ama. Ang tunog ng kumukulong tubig ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nagtimpla siya ng kape at umupo pabalik sa harap ng laptop. Binabasa muli ang mga posibleng itanong sa interview. Maya-maya bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Aling Pilar, nakasuot ng luma nitong duster. Ang kanyang mukha ay maputla, pero sinubukan niyang ngumiti. "Anak, handa ka na ba?" Tanong nito, ang boses ay bahagyang paos. "Opo, Nay," sagot ni Adrian, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. "Huwag po kayong mag-alala. Uminom na po ba kayo ng gamot?" Tumango si Aling Pilar.
Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Alam niyang nakikita ng ina ang pagod sa kanyang mukha, ang bigat sa kanyang mga balikat. Mag-ingat ka ha, ipinagdarasal kita. Alam kong maipagmamalaki ka ng tatay mo. Ang mga salitang yon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo si Adrian at niyakap ang ina. Para po sa inyo ito, Nay. Para sa ating lahat. Magbabago na po ang lahat. Pumasok siya sa kanyang maliit na kwarto para magbihis. Maingat niyang kinuha mula sa aparador ang nag-iisang formal suit na pag-aari niya ang suit na isinuot ng kanyang ama sa kasal nito. Kulay navy blue, medyo kupas na sa ilang bahagi at bahagyang maluwag sa kanyang balikat. Inamoy niya ito, ang pinaghalong amoy ng lumang tela at ng murang pabango na isinpray niya kagabi para mawala ang amoy aparador. Habang isinusuot niya ang suit, humarap siya sa basag na salamin. Sa isang saglit, hindi ang sarili niya ang nakita niya, kundi ang isang binatang puno ng pangarap at determinasyon. Ang suit na ito, ang kanyang baluti. Ang folder na naglalaman ng kanyang resume at mga dokumento ang kanyang sandata. Malapit na, Itay. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Malapit na. Ang biyahe papuntang Makati mula sa kanilang lugar sa Taguig ay isang pagsubok sa pasensya. 8:00 ng umaga at ang bus na sinakyan ni Adrian ay siksikan na. Ang init sa loob ay nakakasulasok, pinaghalong amoy ng pawis, usok at almusal ng kung sino-sino. Mahigpit ang kapit niya sa bakal na hawakan sa itaas habang ang kabilang kamay ay protektadong nakayakap sa kanyang folder. Bawat preno, bawat arangkada ng bus ay nagdudulot ng alon ng mga katawan na nagtutulakan. Sa paligid niya nakikita niya ang iba't ibang mukha ng manggagawang Pilipino. Isang babaeng nakauniforme ng call center na inaantok, isang construction worker na may mga mantsa ng semento sa pantalon, isang estudyanteng nakikinig ng musika sa kanyang earphones. Lahat sila ay may sariling laban, sariling pangarap na hinahabol. Tiningnan niya ang kanyang relo. 8:15 a.m. Ang interview niya ay 9:30 a.m. May sapat pa siyang oras. Habang lumiliko ang bus sa isang kanto sa Guadalupe, napansin niya ang isang matandang babae na nakatayo malapit sa pinto. Mukha itong nasa mga 70, may kulay pilak na buhok na nakapusod ng maayos. Simple lang ang suot nito, isang bestidang kulay krema at isang luma pero matibay na handbag, ngunit may dignidad sa kanyang tindig. Nakita ni Adrian ang bahagyang pagkunot ng noo nito sa tuwing dumadaan ang bus, sa lubak ang panginginig ng kamay nito na nakakapit sa poste. Halatang hindi ito sanay sa ganitong uri ng biyahe. Hindi niya alam kung bakit, pero nakuha ng matanda ang kanyang atensyon. May kung anong pamilyar sa kahinahunan nito na nagpapaalala sa kanyang yumaong lola. Ang trapiko ay lalong bumigat pagdating sa EDSA. Halos hindi na umuusad ang bus at ang sinag ng araw na tumatama sa bintana ay nagpapainit lalo sa loob. Ang aircon ng bus na kanina pahirap ay tila tuluyan ng sumuko. Nagsimulang magreklamo ang mga pasahero habang ang iba ay nagpaypay gamit ang kanilang mga pamaypay folder o kahit anong papel na mahawakan. Naramdaman ni Adrian ang pagtagas ng pawis sa kanyang likod, dahan-dahang binabasa ang kwelyo ng kanyang polo. Nag-aalala siya na baka dumating siya sa Veridian Dynamics na mukhang gusgusin at basang-basa. Ang suit ng kanyang ama, ang kanyang baluti, ay tila nagiging isang mainit na kulungan. Ang kanyang tingin ay bumalik sa matandang babae. Ang pangalan niya ay Doña Asuncion, bagamat hindi pa ito alam ni Adrian. Ang mukha nito na kanina'y mahinahon lang ay namumutla na ngayon. Ang mga labi nito ay bahagyang nakabukas habang humihinga ito ng malalim at mabilis. Ang pagkakahawak nito sa bakal na poste ay tila humihina at nagsimula itong bahagyang gumiwang-giwang sa bawat maliit na galaw ng bus. May bumulong sa isip ni Adrian na mag-alok ng tulong, ngunit paano? Napakalayo niya
at halos hindi na makagalaw sa pagitan ng mga nagsisiksikang katawan. Ang mga tao sa paligid ng matanda ay abala sa kani-kanilang mga mundo. May kausap sa telepono, may nagbabasa, may nakapikit lang habang tinitiis ang init. Walang sino mang nakapansin sa hirap na dinaranas ng matanda. Tiningnan muli ni Adrian ang kanyang relo. 8:30 a.m. Isang oras na lang, ang kaba sa kanyang dibdib ay nahaluan na ng pag-aalala para sa estranghero. Ang hangin sa loob ng bus ay tila lalong kumapal at uminit parang isang kumot na bumabalot at sumasakal sa lahat. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita ni Adrian na dahan-dahang napipikit ang mga mata ng matanda. Ang kanyang paghinga ay naging mas mababaw, isang pilit na paghabol sa hangin na tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng kulay, tila isang papel na puti sa gitna ng nag-iinit na sasakyan. Ang pag-uga ng bus ay naging mas marahas. Para kay Doña Asuncion, ang bawat galaw ay isang malaking alon na nagbabanta sa kanyang unti-unting nawawalang balanse. Ang kanyang mga daliri na kanina'y mahigpit na nakakapit sa bakal ay nagsimulang manghina. Ang puting-puti niyang mga buko ay unti-unting lumuwag. Isang bigla ang pagpreno ng trooper para iwasan ang isang tumawid na motorsiklo ang naging huling tulak. Nawalan siya ng kapit. Sa isang iglap na tila bumagal ang lahat, ang kanyang munting katawan ay bumagsak. Isang malakas at mapurol na kalabog ang umalingaw-ngaw sa sahig na goma ng bus, sinundan ng isang pigil, ngunit matalas na daing ng sakit na kumawala sa kanya. Sa isang saglit ang ingay sa loob ng bus ay napalitan ng katahimikan. Lahat ng ulo ay lumingon sa pinanggalingan ng tunog, ngunit ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng pagwawalang bahala. Ang estudyanteng naka-earphones ay hindi man lang natinag. Ang babaeng call center agent ay napangiwi, ngunit muling ibinalik ang tingin sa labas ng bintana. Ang mga nagrereklamo sa init ay bumalik sa pagpapaypay, mas inaalala ang sariling ginhawa kaysa sa matandang nakahandusay sa sahig. Isang kolektibong pag-iwas ng tingin ang nangyari, isang hindi nakasulat na kasunduan na huwag makialam. Mula sa kanyang kinatatayuan sa likuran, nanigas si Adrian. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis, isang halo ng gulat at galit. Kitang-kita niya ang paghihirap sa mukha ng matanda habang sinusubukan nitong bumangon, ngunit ang sakit sa kanyang balakang ay tila pumipigil dito. Ang trooper, isang malaking lalaki na may permanenteng guhit ng inis sa noo, ay sumulyap sa rearview mirror. Hindi man lang siya tumayo. "Hoy inay, ayos lang kayo dyan." Sigaw niya ang boses ay walang anumang bahid ng pag-aalala. "Hindi pwedeng may nahihimatay sa bus ko. Baka ako pa mapirwisyo." Sinubukan ni Doña Asuncion na magsalita. Ang balakang ko," sabi niya ng pautal ang boses, ay nanginginig sa sakit. "Hindi ko maigalaw." "Naku, problema yan," sabi ng trooper mas malakas na ngayon. "Patakaran po namin. Pag may nasaktan, kailangang bumaba sa susunod na hintuan. Hindi ko kayo pwedeng isakay ng ganyan. Pero malayo pa ang ospital." Pakiusap ng isang babaeng malapit sa harapan, bagamat hindi rin ito gumalaw para tumulong. "Wala akong pakialam sa ospital." Sagot ng trooper, ang pasensya ay tuluyan nang nawala. "May schedule akong hinahabol. Kung hindi nyo kayang tumayo, ibababa ko kayo sa susunod na kanto." Muling umandar ang bus at napasigaw sa sakit si Doña Asuncion sa biglaang pag-uga. Gumapang siya sa sahig, nanginginig sa hirap, tinutukod ang mga kamay sa maruming goma. Ang kanyang dignidad ay tila natunaw sa gitna ng init at pagwawalang kibo ng lahat. Tiningnan ni Adrian ang kanyang relo. 8:30 a.m. Ang oras ay tumatakbo at kasabay nito ang kanyang pangarap. Ang Viridian Dynamics, ang bagong apartment, ang mga gamot ni inay, ang kinabukasan ni Mia, lahat ay nakasalalay sa pagdating niya sa interview sa tamang oras. Bawat segundo na lumilipas ay isang hakbang palayo sa lahat ng iyon. Ngunit ang imahe ng matandang gumagapang sa sahig ay tila isang tinik na bumaon
sa kanyang konsensya. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, "Piliin mo palagi ang tama kahit na mahirap." Ito ba ang mahirap na pagpili na yon? Ang isakripisyo ang sariling pangarap para sa isang taong hindi niya kilala. 2 kanto ang nakalipas at muling huminto ang bus, hindi sa isang opisyal na bus stop, kundi sa isang gilid ng kalsada, kung saan nagpasya ang trooper na buksan ang pinto. "O dito na po kayo, inay." Anunsyo ng trooper, ang boses ay puno ng pagkainip. Walang tumulong sa matanda. Walang nag-alok ng kamay. Bawat isa ay umiwas ng tingin, tila takot na madamay. Dahan-dahang tumayo si Doña Asuncion gamit ang mga upuan bilang suporta. Ang bawat hakbang ay isang laban sa matinding sakit. Nakarating siya sa bungad ng pinto at napatingin sa baba. Ang distansya mula sa hagdan ng bus hanggang sa semento ng bangketa ay tila isang bangin na imposible niyang tawirin. Nag-atubili siya. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ng trooper. "Ano ba yan, naidalyan niyo, may biyahe pa ako." Pikit matang bumaba si Doña Asuncion. Pag-apak niya sa semento, nawalan siya ng balanse at muntik nang matumba. Mabuti na lang at nakakapit siya sa isang poste ng ilaw. Isang matinis na tunog ang narinig mula sa mekanismo ng pinto bago ito sumara ng may kalabog. Umandar muli ang bus, iniwan ang matandang babae na mag-isang nakatayo sa isang desoladong bahagi ng kalsada. Ang paligid ay puro mga bodega at saradong tindahan. Walang katao-tao, tanging ang alikabok at ang ugong ng malalayong sasakyan. Tiningnan ni Adrian ang kanyang relo. 8:40 a.m. 10 minuto na lang nasa babaan na dapat siya. Mula doon, 5 minutong lakad na lang papunta sa tore ng Viridian Dynamics. May oras pa sana siya para magpunas ng pawis, kumalma at pumasok ng may kumpiyansa. Ngunit habang papalayo ang bus, nakita niya sa bintana ang matandang babae na dahan-dahang napaupo sa gilid ng bangketa. Ang muka ay ibinaon sa kanyang mga kamay. Mag-isa, nasasaktan, iniwan. Ang puso ni Adrian ay tila pinipiga. Hindi na siya nag-isip. Ang alaala ng kanyang ama, ang dignidad ng matanda, ang kabiguan sa mga taong nakapaligid sa kanya, lahat ay nagsanib sa isang desisyon. Isang tinig ang pumunit sa tensyon sa loob ng bus. "Manong itigil niyo ang bus." Lumingon ang trooper sa salamin, ng mga mata ay nanlilisik. "Anong problema mo?" "Bababa ako." Sigaw ni Adrian habang nagsisimula ng makipagsiksikan papunta sa harapan. "Bababa ako ngayon din." "Wala tayo sa babaan, tol," sagot ng trooper. "Sabi ko itigil mo." May diin at bigat sa boses ni Adrian na nagpatigil sa trooper. Nagkibit-balikat ito, puno ng pagkayamot, at muling iginilid ang bus at binuksan ang pinto. Hindi na naghintay si Adrian. Tumalon siya palabas sa semento at nagsimulang tumakbo pabalik sa direksyon kung saan nila iniwan ang matanda. Sa likuran niya humarurot paalis ang bus, tinatangay ang kanyang mga pinagplanuhang pangarap. Habang tumatakbo siya laban sa agos ng trapiko, ang init ng araw ay tumatama sa kanyang muka at ang kanyang hininga ay naghahabol. Ramdam niya ang pagkabasa ng kanyang damit sa pawis, ang bigat ng folder sa kanyang kamay, at ang isang malamig na pakiramdam ng kawalan na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na nagsasabi sa kanya na ginawa niya ang tama. At sa sandaling iyon na lang ang mahalaga. Ang pagod at bigat sa dibdib ni Adrian ay tila naglaho nang makita niyang dahan-dahang napaupo si Doña Asuncion sa bangketa. Agad siyang lumuhod sa tabi nito. Ang mamahaling folder ay hindi na alintana kahit na sumayad ito sa maalikabok na semento. "Lola, ayos lang po ba kayo?" Tanong niya, ang boses ay nag-aalala. "Ako po yung nasa bus kanina." Nag-angat ng tingin ang matanda. Sa kanyang mga mata nakita ni Adrian ang isang mabilis na pagdaan ng takot, ang natural na pag-iingat ng isang matandang mag-isa sa isang estranghero.
Ngunit nang makita nito ang sinseridad sa mukha ni Adrian, ang pawis sa noo, ang gusot na damit ang tunay na pag-aalala, ang takot ay napalitan ng hiya, at pagkatapos ay pasasalamat. Iho, ang balakang ko. Hirap nitong sabi. Salamat sa pagbalik mo. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Dadalhin ko po kayo sa ospital. Mabilis na kinuha ni Adrian ang kanyang telepono. Sa gitna ng abalang kalsada ng Makati, ang pagkuha ng taxi o anumang sasakyan ay isang himala. Ngunit sa pagkakataong yon, tila narinig ng langit ang kanyang panalangin. Isang taxi na walang sakayang dumaan at agad niyang pinara. Maingat niyang inalalaya ng matanda. Papasok sa sasakyan, tinitiis ang bawat daing nito sa tuwing nagagalaw ang masakit na bahagi ng katawan. Sa pinakamalapit na emergency room, Manong, sabi niya sa driver, at humarurot sila papunta sa St. Luke's Medical Center. Ang emergency room ay isang magulong mundo ng sarili nitong mga trahedya. Amoy antiseptiko at sakit. Mga nurse na nagmamadali, mga pasyenteng umiinda, mga pamilyang balisa. Agad na inasikaso si Doña Asuncion, isinakay sa isang wheelchair at dinala sa loob para suriin. Naiwan si Adrian sa admitting section kaharap ang isang babaeng humihingi ng paunang bayad para sa mga gagawing pagsusuri. Binuksan ni Adrian ang kanyang wallet. Ang laman nito ay 3,500 pisong papel at ilang barya ang natitira sa kanyang budget para sa buong linggo. Pera para sa pagkain nila, para sa pamasahe para sa gamot ni inay. Nag-atubili siya ng 1 segundo, ang imahe ng nag-aalalang mukha ng kanyang ina ay sumagi sa kanyang isipan. Ngunit nang maalala niya ang daing ng matanda, ang kanyang pag-iisa, wala nang pag-aalinlangan. Inilabas niya ang lahat ng papel na pera at iniabot sa kahera. Naupo siya sa isa sa mga malamig na upuang plastik. Sa waiting area ang kanyang katawan ay pagod na pagod at ang kanyang isipan ay blanko. Wala na siyang pakialam sa interview. Ang tanging nasa isip niya ay ang kalagayan ng matanda at ang tanong kung paano niya sasabihin sa kanyang ina na ang kanilang huling pag-asa ay naglaho na. Halos 1 oras ang lumipas nang isang lalaki ang pumasok sa emergency room na tila pag-aari nito ang lugar. Matangkad na kasuot ng isang mamahaling dark gray suit na walang kahit isang gusot at may suot na relong kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagil at ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Naglakad siya ng may awtoridad, ang kanyang mga sapatos na gawa sa katad ay gumagawa ng tahimik, ngunit mapagmataas na tunog sa sahig. Nasaan ang pasyenteng si Asuncion Reyes? Tanong niya sa nurse, ang boses ay malamig at kontrolado. Nang ituro ng nurse ang direksyon, ng tingin ng lalaki ay napadako kay Adrian na nakaupo sa isang sulok mukhang pagod at gusgusin sa luma nitong suit. Sinuri siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay mapanuri at puno ng suspetsa. Lumapit ito kay Adrian. Ikaw ba ang nagdala sa kanya rito? Tumango si Adrian. Opo, nahulog po siya sa bus. Hindi nagpasalamat ang lalaki. Sa halip kinuha nito ang kanyang wallet, isang makapal na wallet na gawa sa itim na leather. Mula rito kumuha ito ng ilang piraso ng libuhin, hindi man lang binilang, at iniabot kay Adrian. Salamat sa abala mo, sabi ng lalaki. Ang tono ay tila isang transaksyon lamang. Ito para sa oras mo. Tiningnan ni Adrian ang perang nakalahad sa harap niya. Pagkatapos ay sa mukha ng lalaki. Ang alok ay hindi isang gantimpala. Ito ay isang pagtataboy. Isang paraan upang tapusin ang kanilang ugnayan at bayaran ang kanyang serbisyo. Sa isang iglap na ramdaman ni Adrian ang isang pamilyar na kirot, ang pakiramdam na minamaliit dahil sa kanyang anyo, dahil sa kanyang kalagayan. Umiling siya at dahan-dahang itinulak. Palayo ang kamay ng lalaki. Hindi ko po kailangan ng pera. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Ang gusto ko lang po ay masigurong ligtas ang nanay ninyo.
Nagulat ang lalaki sa kanyang pagtanggi. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Adrian ng diretso sa mata na para bang sinusubukan nitong basahin kung ano ang tunay niyang motibo. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, ibinalik ng lalaki ang pera sa kanyang wallet. "Ako si James," sabi nito sa wakas. "Salamat." Ang salitang yon bagamat sinabi na, ay kulang pa rin sa init. Bago pa man makasagot si Adrian, isang doktor ang lumabas. "Mr. Reyes, stable na po ang nanay ninyo. May hairline fracture po siya sa balakang. Kailangan siyang ma-admit para maobserbahan." Ang atensyon ni James ay tuluyan ng natuon sa doktor. Hindi na nito muling sinulyapan si Adrian. Para kay James, tapos na ang papel niya. Isa na lamang siyang estranghero sa isang sulok. Tahimik na tumayo si Adrian at walang paalam na lumabas ng ospital. Ang pag-uwi ay mas mabigat kaysa sa pagpunta. Ang araw na nagsimula ng may pag-asa ay natapos sa isang mapait na kabiguan. Pagpasok niya sa kanilang apartment, ang una niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ni Aling Pilar at ni Mia na naghihintay sa kanya sa sala. Ang kanyang anyo ay nagsasabi ng lahat, ang gusot. At marumi niyang suit ang pagod sa kanyang mga mata, ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. "Anak, anong nangyari?" Sa lubong ni Aling Pilar, hinahaplos ang kanyang braso. Umupo si Adrian sa lumang silya. Walang dahilan para magsinungaling. "Nay." Nagsimula siya, ang boses ay basag. "Hindi po ako nakarating sa interview." Ang nangiti sa mukha ni Mia ay dahan-dahang naglaho. Si Aling Pilar ay napahawak sa dibdib. Ang pag-aalala para sa kanyang kalusugan ay napalitan ng pag-aalala para sa kanilang kinabukasan. Ikinuwento ni Adrian ang lahat, ang matandang nahulog, ang walang pakialam na mga pasahero, ang pagtakbo niya pabalik. Habang nagsasalita siya, wala siyang naramdamang pagsisisi, tanging isang malalim na lungkot para sa kanyang pamilya. Nang matapos siya, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanilang munting sala. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng bentilador at ang malayong ingay ng mga sasakyan sa labas. Ibinaba ni Mia ang kanyang tingin sa sahig. Si Aling Pilar naman ay pumikit, tila nagdarasal. Naramdaman ni Adrian ang bigat ng kanilang kabiguan. "Patawad po," bulong niya. Umiling si Aling Pilar at hinawakan ang kanyang kamay. "Ginawa mo ang tama, anak." Sabi nito, ang boses ay puno ng pagmamahal kahit na may bakas ng lungkot. Mas mahalaga yon kaysa sa kahit anong trabaho. Ngunit alam nilang lahat na hindi kayang bayaran ng pagiging tama ang kanilang upa. Gabing-gabi na at si Adrian ay nakaupo sa dilim, nakatitig sa blankong screen ng kanyang laptop. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga pangyayari. Tama ba ang ginawa niya? Kung bibigyan ng isa pang pagkakataon, gagawin niya ba ulit iyon? Oo. At ang sagot na yon ang lalong nagpabigat sa kanyang kalooban. Bigla isang matinis na tunog ang narinig mula sa kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Isang tunog na pumutol sa mabigat na katahimikan. Kinuha niya ito, iniisip na baka text lang mula sa isang telemarketer. Ngunit ang numero ay hindi pamilyar. Isang landline number. Nag-atubili siya bago sagutin. "Hello. Good evening. May I speak with Mr. Adrian Cruz?" Tanong ng isang boses sa kabilang linya, isang boses na formal at profesional. "Speaking," sagot ni Adrian. "This is Catherine from the Human Resources Department of Veridian Dynamics." Pagpapatuloy ng babae, "We are calling regarding your missed interview this morning." Napalunok si Adrian. Handa na siya para sa pagtanggi. "Yes, I'm very sorry about that. May nangyari po kasing emergency." "We are aware." Putol ng babae sa kanya. "We would like to reschedule your interview for tomorrow morning at 9. A special directive was issued for this matter. Can you confirm your availability?" Natigilan si Adrian. Ang mga salita ay tila hindi nagproseso sa kanyang utak. "Reschedule special directive." "Sir, are you still there?"
Oo po. Nauutal niyang sagot. Yes, available po ako. Pupunta po ako. Very well. We will see you tomorrow, Mr. Cruz. Have a good evening. Narinig niya ang tunog ng pagbaba ng telepono, ngunit nanatili siyang nakaupo roon ang telepono ay nakadikit pa rin sa kanyang tainga. Sa gitna ng dilim at ng nawalang pag-asa, isang maliit, ngunit maningning na sinag ng liwanag, ang biglang sumilay. Hindi niya alam kung paano o bakit, ngunit binigyan siya ng isa pang pagkakataon. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang hindi niya ito sasayangin. Ang tore ng Viridian Dynamics ay tila isang higanting patalim na gawa sa salamin at bakal, tumutusok sa maulap na kalangitan ng Makati. Sa ikalawang pagkakataon, tumayo si Adrian sa harap nito, ngunit ngayon ang pakiramdam ay ibang-iba. Ang pag-asa na kahapon ay tila isang malayong pangarap ay ngayon ay abot kamay na. Maingat niyang pinagpagan ang kanyang suit, siniguradong malinis ang kanyang sapatos, at huminga ng malalim bago pumasok sa malawak na lobby. Ang loob ay mas kahanga-hanga pa. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na itim na marmol. Ang mga dingding ay may mga eleganteng wood panel, at sa gitna ay may isang modernong chandelier na tila isang konstelasyon ng mga bituin. Ang hangin ay malamig at may amoy ng banayad na pabango at tagumpay. Naramdaman ni Adrian ang agwat sa pagitan ng mundong ito at ng mundong kanyang pinanggalingan. Sa reception, isang babaeng may perpektong ngiti ang sumalubong sa kanya. Good morning, sir. How may I help you? Adrian Cruz, may interview po ako kay Miss Catherine from HR. Sabi niya pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Ang babae ay ngumiti at tumango. Yes, Mr. Cruz, they are expecting you. Please proceed to the 35th floor. Someone will meet you there. Ang biyahe sa elevator ay mabilis at tahimik, isang malaking kaibahan sa siksikang bus kahapon. Habang paakyat, nakikita niya ang pagliit ng syudad sa ibaba. Sa bawat palapag na nadadaanan, tila iniiwan niya ang kanyang lumang buhay. Sa 35th floor, isang babae na nagpakilalang si Catherine ang sumalubong sa kanya. Dinala siya nito sa isang conference room na may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong skyline ng Makati. Ang mesa sa gitna ay gawa sa makapal na salamin at ang mga upuan ay gawa sa itim na katad. Sa loob, dalawang lalaki ang naghihintay. Ang isa ay nakaupo sa dulo ng mesa, ang kanyang anyo ay pamilyar at nagdudulot ng kaba. Si James Reyes, ang lalaking mayaman at suplado mula sa ospital. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin at ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Adrian. Ang isa naman ay isang lalaking mas bata, ng kaunti nakasuot, ng isang light gray suit na halatang mamahalin. Mayroon itong maayos na gupit at isang ngangiting tila nagyayabang. Ang paraan ng pagkakaupo nito, bahagyang nakasandal na parang pag-aari niya ang silid, ay nagpapahiwatig ng kumpiyansa o marahil kayabangan. Mr. Cruz, maupo ka. Sabi ni James, ang boses ay formal. Ako si James Reyes, ang Chief Operations Officer, at ito naman si Kenneth Torres, ang Head ng Data Analytics Department. Tumango si Kenneth, ngunit ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. So ikaw pala ang espesyal na aplikante? Sabi nito, may diin sa salitang espesyal na tila isang pangiinsulto. Naramdaman agad ni Adrian ang tensyon. Naupo siya sa tapat nila, inilapag ang kanyang folder sa mesa at pinanatiling tuwid ang kanyang likod. Nagsimula ang interview. Si James ang nagtanong ng mga teknikal na katanungan tungkol sa data modeling, statistical analysis, programming languages. Sinagot ni Adrian ang bawat isa ng may kumpiyansa at linaw gamit ang mga natutunan niya sa kolehiyo at sa mga freelance project na ginawa niya. Nakikita niya ang bahagyang pagtango ni James sa bawat sagot niya, isang maliit na senyales ng pag-apruba. Ngunit si Kenneth ay ibang-iba. Ang mga tanong nito ay hindi tungkol sa kanyang kakayahan, kundi tungkol sa kanyang pagkatao.
Nakita ko sa resume mo na galing ka sa isang public university. Simula ni Kenneth habang binabasa ang papel na para bang ito ay isang piraso ng basura. At ang mga naging trabaho mo ay puro sideline lang. Bakit sa tingin mo ay karapat-dapat kang magtrabaho sa isang kumpanyang tulad ng Veridian kasama ng mga graduate mula sa pinakamahuhusay na universidad? Ang tanong ay isang direktang sampal. Naramdaman ni Adrian ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ngunit pinanatili niya ang kanyang kalamigan. Ang kakayahan at dedikasyon ay hindi nasusukat sa pangalan ng eskwelahan. Sagot niya ng may paggalang ngunit may diin. Ang mga naging trabaho ko bagamat hindi sa malalaking kumpanya ay nagbigay sa akin ng praktikal na karanasan. At naniniwala po ako na ang aking determinasyong umangat sa buhay ang pinakamalaki kong puhunan. Tumawa ng bahagya si Kenneth. Determinasyon. Magandang salita. Pero dito sa Veridian, kailangan namin ng resulta, hindi lang magagandang salita. Tumingin ito kay James. Ano sa tingin mo, James? Mukhang marami pa siyang kailangang patunayan. Hindi sumagot si James. Nakatitig lang ito kay Adrian, ang kanyang ekspresyon ay mahirap basahin. May isa pa akong tanong, sabi ni Kenneth, tila nasisiyahan sa pagpapahirap kay Adrian. Narinig ko ang kwento. Tinulungan mo raw ang isang matanda at na-miss mo ang unang interview. Hindi ba't irresponsable yun? Ang unahin ng isang estranghero kaysa sa isang oportunidad na maaaring magbago ng buhay mo. Sa pagkakataong ito, hindi napigilan ni Adrian na magpakita ng kaunting tigas sa kanyang boses. Para po sa akin ang pagiging irresponsable ay ang talikuran ang isang taong nangangailangan ng tulong. Ang isang trabaho ay maaaring palitan, ngunit ang pagkatao hindi po. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Tiningnan ni Kenneth si James na para bang sinasabing, "Kita mo na." Biglang nagsalita si James, ang kanyang boses ay pumutol sa tensyon. "Sapat na yan, Kenneth." Tumingin siya kay Adrian. "Mr. Cruz, kahapon sa ospital, tinanggihan mo ang pera ko. Bakit?" Nagulat si Adrian sa tanong. Ito ang pinakadirektang sinabi ni James sa kanya. Dahil po ang pagtulong ko ay hindi isang serbisyo na kailangang bayaran. Sagot niya ng matapat. At dahil po ayokong isipin ninyo na mayroon akong ibang motibo. Tumango si James, isang mabagal at nag-iisip na tango. Pagkatapos ay tumayo ito. "Salamat sa oras mo, Mr. Cruz. Tatawagan ka na lang namin." Iyon na yon. Tapos na. Naramdaman ni Adrian ang isang alon ng kabiguan. Alam niyang nasagot niya ng maayos ang mga teknikal na tanong, ngunit sigurado siyang sinira ni Kenneth ang kanyang pagkakataon. Nakipagkamay siya sa kanila at lumabas ng silid ang kanyang mga pangarap, ay tila gumuho sa pangalawang pagkakataon. Paglabas niya, narinig niya ang boses ni Kenneth mula sa loob. "Seryoso ka, James. Ang taong yan halatang halata na galing sa hirap. Hindi siya bagay dito." Tapos na ang interview, Kenneth. Sagot ni James, ang boses ay malamig. "Ako na ang magpapasya." Habang naglalakad si Adrian, sa mahabang pasilyo ang mga salita ni Kenneth ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi siya bagay dito. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, isang simpleng ulam ng sinangag at itlog, tahimik si Adrian. Alam ni Aling Pilar at ni Mia na wag nang magtanong. Ang katahimikan sa kanilang mesa ay sapat ng sagot. Nang biglang tumunog ang telepono ni Adrian, muli ang numero ng Veridian Dynamics. Ang puso niya ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Nanginginig ang kamay niya nang sagutin ito. "Mr. Cruz, this is Catherine again." "Yes, ma'am." "Congratulations. We would like to offer you the position of Junior Data Analyst. Can you start on Monday?" Hindi makapaniwala si Adrian. Seryoso po?" "Yes, sir. Ang desisyon ay galing mismo kay Mr. Reyes. Welcome to Veridian Dynamics." Pagkababa ng telepono, napatingin siya sa kanyang ina at kapatid na parehong nakatitig sa kanya naghihintay. Isang malapad na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang labi. "Nakuha ko?"
Sabi niya ang boses ay nanginginig sa tuwa. Nakuha ko ang trabaho. Isang malakas na sigaw ng saya ang pinakawalan ni Mia habang si Aling Pilar ay napahawak sa bibig. Ang kanyang mga mata ay lumuluha sa tuwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang kanilang munting apartment ay napuno ng tunog ng pag-asa. Ngunit sa likod ng kagalakan, may isang munting tinig sa isip ni Adrian. Naalala niya ang mapanuyang tingin ni Kenneth Torres. Alam niyang ang pagkuha sa trabaho ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay ngayon pa lang magsisimula. Sa kanyang unang araw ng trabaho, ang kaba at pananabik ni Adrian ay agad na napalitan ng isang malamig na katotohanan. Pagkatapos ng maikling oryentasyon, dinala siya sa kanyang desk sa malawak na opisina ng data analytics. Si Kenneth na may pilit na ngiti ang sumalubong sa kanya. "Welcome, Adrian." Sabi nito, ang boses ay puno ng sarkasmo. "Dahil bago ka palang bibigyan kita ng isang mahalagang proyekto para masanay ka sa sistema natin." Inabot nito kay Adrian ang isang makapal na folder. Ito ang mga lumang data files natin mula 10 taon na ang nakalipas. Kailangan mong i-archive ang mga yan. Manual. Isa-isa. Siguraduhin mong tama. Lahat, ha? Tiningnan ni Adrian ang folder pagkatapos ay kay Kenneth. Ang trabahong ito ay walang kinalaman sa data analysis. Ito ay isang gawaing nakakabagot at walang katuturan, isang trabaho para sa isang intern, hindi para sa isang analyst. Ito ay isang malinaw na mensahe, isang paraan para ipahiya siya at ipakita kung sino ang may kapangyarihan. Tumingin si Adrian sa paligid. Ang ibang mga empleyado ay nagkukunwaring abala, ngunit alam niyang nakikinig sila. Huminga siya ng malalim at kinuha ang folder. Tiningnan niya si Kenneth ng diretso sa mata at ngumiti. "Salamat po, Sir Kenneth." Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado. "Ituturing ko po itong isang mahalagang pagsubok." Ang nangiti sa mukha ni Kenneth ay bahagyang naglaho na palitan ng inis. Tumalikod ito at bumalik sa kanyang magarang opisina na may salaming pader. Umupo si Adrian sa kanyang bagong desk, binuksan ang folder at nagsimula. Alam niya na ang bawat pahinang titingnan niya, bawat numerong itatype niya ay isang maliit na laban. At hindi siya susuko. Hindi pa. Ang unang linggo ni Adrian sa Veridian Dynamics ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang mesa niya ay nasa isang sulok ng malawak na opisina, malayo sa sentro ng aksyon kung saan nagaganap ang mga mahahalagang talakayan. Ang proyekto na ibinigay sa kanya ni Kenneth, ang walang katapusang pag-a-archive ng mga lumang file, ay sinadya para ihiwalay siya. Habang ang mga kasamahan niya ay abala sa pagbuo ng mga predictive models at pag-aaral ng market trends, siya ay nalulunod sa mga numero at datos na wala ng kaugnayan sa kasalukuyan. Nararamdaman niya ang mga tingin, ang mga bulungan. Siya ang charity case ni Mr. Reyes, ang lalaking hindi naman talaga dapat nandoon. Kapag sinusubukan niyang sumali sa usapan, madalas ay bigla itong natitigil o kaya'y binibigyan siya ng mga maiikling sagot. Ang grupo ni Kenneth ay mahusay sa pagpaparamdam sa kanya na siya ay isang tagalabas. Ngunit hindi nagpatinag si Adrian. Araw-araw, pumapasok siya ng maaga at umuuwi ng late. Tinapos niya ang nakakabagot na gawain ng may dedikasyon at walang reklamo. Para sa kanya, ang bawat file na kanyang inaayos ay isang patunay ng kanyang etika sa trabaho. Hindi niya bibigyan si Kenneth ng kahit anong dahilan para sabihing siya ay tamad o walang silbi. Isang tanghali, habang mag-isa siyang kumakain ng kanyang baon na kanin at adobong itlog sa pantry, isang babae ang lumapit at umupo sa tapat niya. "Mukhang mas masarap pa yung kinakain mo kaysa sa overpriced na salad ko." Sabi nito, ang boses ay palakaibigan. Nag-angat ng tingin si Adrian. Nakita niya ang isang babaeng nasa mga 30, may suot na salamin
at ang buhok ay nakatali sa isang magulong pusod na para bang hindi na ito nag-abalang magsuklay. Ang kanyang damit ay simple isang itim na blouse at maong ngunit may talas sa kanyang mga mata na nagsasabing ang kanyang isip ay laging gumagana. Adrian, tama. Tanong nito. Ako si Grace, Senior Data Scientist. Inilahad nito ang kamay. Nag-atubili si Adrian bago ito abutin. Hello. Oo, ako nga. Nakita kita nung unang araw mo, sabi ni Grace habang kinakagat ang isang piraso ng litsugas. At nakita ko rin ang mahalagang proyekto na ibinigay sa iyo ni Kenneth. Classic Kenneth. Kung may paraan para ipahiya ang isang tao nang hindi halata, gagawin niya yun. Nagulat si Adrian sa diretsahang pananalita nito. Okay lang naman. Kailangan ko rin namang matutunan ang sistema. Tumawa si Grace isang maikli at matunog na tawa. Huwag ka nang magpanggap. Alam nating pareho na basura ang trabahong yon. Pero saludo ako sa'yo. Kung ako yon, baka nasunog ko na ang mga folder na yun sa parking lot. Nagkaroon ng ngangiti sa labi ni Adrian sa unang pagkakataon mula nang magsimula siya. May kung anong gaan sa pakikipag-usap kay Grace. May itatanong ako sa'yo at sana huwag mong masamain. Pagpapatuloy ni Grace ang kanyang tono ay naging mas seryoso. Ang apelyido mo ay Cruz. Ang tatay mo ba ay si Tomas Cruz, isang engineer? Natigilan si Adrian. Opo. Paano niyo po nalaman? Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Grace. Si Engineer Tomas ang unang mentor ko sa dati kong kumpanya. Bago pa ako naging data scientist, isa akong junior engineer. Siya ang nagturo sa akin ng lahat kung paano maging metikuloso, kung paano huwag matakot magtanong. Isa siya sa pinakamabuti at pinakamarangal na taong nakilala ko. Tumingin ito kay Adrian. Kaya pala pamilyar ang mukha mo. Kamukhang kamukha mo siya. Naramdaman ni Adrian ang pagbigat ng kanyang dibdib. Talaga po. Oo, sabi ni Grace. At alam ko rin ang nangyari sa kanya. Ipinaglaban namin yun, pero mahina lang ang unyon noon. Kaya nang makita ko ang pangalan mo sa listahan ng mga bagong empleyado at nalaman ko ang kwento kung paano ka napunta rito, alam kong hindi ka lang basta-basta. Nasa dugo mo ang pagiging matuwid. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Adrian ang isang koneksyon na matagal na niyang hinahanap. Hindi na siya nag-iisa. Kaya makinig ka sa akin, sabi ni Grace. Huwag mong hayaan si Kenneth na sirain ka. Ang taong yan ay takot sa kahit sinong mas magaling sa kanya. At sa nakikita ko, may ibubuga ka. Kung kailangan mo ng tulong o kung may gusto kang itanong na hindi mo maitatanong sa iba, lapitan mo lang ako. Ang simpleng alok na yon ay isang malaking bagay para kay Adrian. Bago pa siya makapagpasalamat, pumasok si Kenneth sa pantry kasama ang dalawa pa nitong alipores. Oh, Grace. Sabi ni Kenneth, ang boses ay nagyayelo. Nakikipagkaibigan ka sa bago nating asset. Muli ang pagdidiin sa salita ay puno ng pang-iinsulto. Hindi na tinag si Grace. Oo, Kenneth. Tinuturuan ko siya kung paano mag-survive sa isang ahasan. Namula ang mukha ni Kenneth sa galit. Ngunit bago pa siya makasagot, lumingon ito kay Adrian. Cruz, utos nito. Ipagtimpla mo ako ng kape. Black 2 asukal. At bilisan mo, may meeting ako. Eto na. Ang sandaling hinihintay ni Kenneth. Isang pampublikong pagpapahiya. Isang paraan para ipakita sa lahat na si Adrian ay utusan lamang. Ang lahat sa pantry ay napatingin naghihintay kung anong gagawin niya. Nakita ni Adrian ang ngisi sa mukha ng mga kasama ni Kenneth. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Grace. Huminga siya ng malalim. Tatayo na sana siya para sumunod para iwasan ang gulo nang biglang tumayo si Grace. Kumuha si Grace ng isang malaking baso mula sa dispenser, nilagyan ito ng napakaraming yelo at pagkatapos ay pinuno ito ng malamig na kape mula sa coffee machine. Naglakad siya papunta kay Kenneth na may isang matamis na ngiti.
Ay pasensya na Sir Kenneth, sabi niya sa isang boses na ubod ng sarkasmo. Medyo nanginginig yata ang kamay ko ngayon. At sa isang mabilis, ngunit sinadyang galaw aksidenteng natabig ni Grace ang baso. Ang malamig at maitim na kape, kasama ang lahat ng yelo, ay tumapon ng buong-buo sa mamahaling light gray suit ni Kenneth. Isang kolektibong paghabol ng hininga ang narinig sa buong pantry. Nanlaki ang mga mata ni Kenneth, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kanyang suit na kanina'y walang bahid ng dumi, ay ngayon ay may isang malaking basang-basa at kulay kaping mantsa mula sa dibdib hanggang sa baywang. Ang mga piraso ng yelo ay dumikit sa tela. Ano ba? Sigaw ni Kenneth, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Ang kanyang mukha ay nagbabaga sa galit at hiya. Si Grace ay nagtakip ng bibig na may pekeng pagkagulat. Naku, I'm so sorry, sir. Hindi ko sinasadya, ang lampa ko talaga. Ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay nang-aasar. Walang masabi si Kenneth. Paano siya gaganti? Sasabihin niyang sinadya iyon. Magmumukha siyang katawa-tawa. Galit na galit siyang tumingin kay Grace, pagkatapos ay kay Adrian na nakaupo pa rin hindi makagalaw sa gulat. Lintik bulong ni Kenneth bago mabilis na lumabas ng pantry basang-basa at napahiya kasunod ang kanyang mga alipores na hindi alam kung tatawa o maaawa. Nang mawala na sila ang pantry, ay napuno ng pigil na tawanan. Lumingon si Grace kay Adrian, kumindat at bumalik sa kanyang upuan na para bang walang nangyari. So ano nga ulit yung pinag-uusapan natin? Tanong niya habang kumakagat muli sa kanyang salad. Napangiti si Adrian, isang tunay na ngiti. Sa gitna ng ahasan, nakahanap siya ng isang kakampi. Ngunit habang nakatingin siya sa pinto, kung saan lumabas si Kenneth, alam niyang ang simpleng insidenteng ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking digmaan. Bumalik siya sa kanyang mesa, ngunit bago siya umupo, lumapit sa kanya si Grace at bumulong. Mag-iingat ka. Sabi nito, ang boses ay seryoso na ngayon. Hindi niya to palalampasin. Gaganti yon. At sisiguraduhin niyang mas masakit. Ang babalang iyon ay nanatili sa isip ni Adrian habang tinatapos niya ang araw. Ang maliit na tagumpay sa pantry ay may kasamang isang mabigat na anino. Alam niyang ang susunod na galaw ay manggagaling kay Kenneth at kailangan niyang maging handa. Ang insidente sa pantry ay nag-iwan ng isang malamig na tensyon sa departamento. Si Kenneth ay naging mas malupit ngunit mas maingat. Ang kanyang mga pang-iinsulto ay naging mas pino mga patutsada na ibinabato sa mga team meeting na sapat lang para marinig ni Adrian. Ang mga gawain na ibinibigay niya kay Adrian ay lalong naging walang katuturan, pag-verify ng mga lumang listahan, pag-check ng mga sirang link sa internal database, lahat dinisenyo para iparamdam sa kanya na ang kanyang talino ay nasasayang. Sa kabila nito, si Adrian ay hindi sumuko. Sa tulong ni Grace, napalihim na nagbibigay sa kanya ng mga training module at case study tuwing gabi. Pinag-aaralan niya ang mga tunay na proyekto ng kumpanya. Sa oras na wala si Kenneth o kapag abala ang lahat, binubuksan niya ang mga shared server, sinusubukang intindihin ang mga komplikadong modelo na ginagamit nila. Siya ay naging isang anino sa opisina, isang multo na nag-aaral at nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon. At ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng Project Cebu Horizons. Ito ang pinakamalaking kontrata na nakuha ng Viridian Dynamics. Sa taong yon, isang multimilyong pisong kasunduan sa isang malaking shipping and logistics company sa Cebu. Ang gawain ng kanilang departamento ay bumuo ng isang predictive model na mag-o-optimize ng kanilang inventory at shipping routes na makakatipid sa kliyente ng milyon-milyon. Ang tagumpay ng proyektong ito ay magpapatibay sa reputasyon ng Viridian sa buong bansa. Si Kenneth ang namumuno sa proyekto at ang tagumpay nito ay ang kanyang tiket para sa isang mas mataas na posisyon. Ang buong departamento ay abala.
Ang bawat isa ay may kanya-kanyang papel, mula sa data gathering hanggang sa algorithm development. Si Adrian siyempre ay hindi kasali. Ang kanyang opisyal na gawain, i-cross-check ang contact list ng lahat ng empleyado ng kliyente, isang trabahong pangkleriko na maaaring gawin ng kahit sino. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya. Sa gabi kapag halos wala ng tao sa opisina, ginamit niya ang access na ibinigay sa kanya ni Grace para silipin ang data ng Project Cebu Horizons. Hindi niya hinahanap ang mali. Ang gusto niya lang ay matuto. Ngunit habang mas malalim ang kanyang pag-aaral sa mga numero, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit na pattern. Isang anomalya na tila hindi napansin ng iba. Mayroong isang set ng data ang datos tungkol sa mga pagkaantala ng barko dahil sa panahon na tila hindi na isama ng tama sa pangunahing algorithm. Ang modelo ay gumagamit ng average weather data mula sa nakalipas na 5 taon. Ngunit hindi nito isinasaalang-alang ang lalong lumalakas at hindi inaasahang mga bagyo na tumatama sa Visayas Region sa nakalipas na 2 taon. Sa unang tingin ito ay isang maliit na detalye. Ngunit nang isinagawa ni Adrian ang kanyang sariling simulation sa kanyang personal na laptop gamit ang mas napapanahong datos, ang resulta ay nakakabahala. Ang modelo na binuo ng team ni Kenneth ay may error margin na halos 10%, isang pagkakamali na maaaring magdulot ng malawakang pagkaantala ng mga kargamento, pagkalugi ng milyon-milyon, at pagkasira ng tiwala ng kanilang pinakamalaking kliyente. Kinabukasan sa isang lingguhang team meeting, naglakas loob si Adrian. Habang ipinagmamalaki ni Kenneth ang halos perpektong resulta ng kanilang modelo, nagtaas ng kamay si Adrian. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa conference room. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. "Ano yun, Cruz?" Tanong ni Kenneth. Ang kanyang boses ay puno ng pagkainip. "Sir Kenneth, pasensya na po sa abala." Nagsimula si Adrian, ang kanyang puso ay kumakabog. "Pero may napansin lang po ako sa weather data na ginamit natin para sa modelo." Kalmado niyang ipinaliwanag ang kanyang natuklasan. Hindi niya sinabing mali ang kanilang ginawa. Sa halip ginamit niya ang mga salitang, "Baka po may pwede pa tayong i-improve at suhestiyon ko lang po." Ngunit ang mensahe ay malinaw, may butas ang kanilang perpektong proyekto. Habang nagsasalita si Adrian, ang mukha ni Kenneth ay dahan-dahang namula. Ang bawat salita ni Adrian ay isang sampal sa kanyang ego, isang paghamak sa kanyang pamumuno, at ginawa pa ito sa harap ng buong team at ng ilang bisitang manager mula sa ibang departamento. Nang matapos si Adrian, tumawa si Kenneth, isang tawang pilit at mapanlait. "Salamat sa iyong masusing obserbasyon, Adrian." Sabi niya, ang sarkasmo ay tumataginting. "Pero siguro, bago ka magbigay ng suhestyon sa isang proyektong hindi mo naman talaga hawak, tapusin mo muna yang pag-archive mo." Nagtawanan ng ilang miyembro ng team. Naramdaman ni Adrian ang hiya na tila isang mainit na likidong kumakalat sa kanyang buong katawan. "I appreciate your enthusiasm," pagpapatuloy ni Kenneth. "Pero ito ay isang kaso lamang ng pagiging sobrang sabik ng isang baguhan. Ang modelo ay nasubukan na at ito ay stable. Huwag na nating aksayahin ang oras sa mga maliliit na detalye." Maliwanag. Tumingin siya ng diretso kay Adrian. "Opo, sir." Sagot ni Adrian, ang kanyang boses ay halos pabulong. Napayuko siya at bumalik sa kanyang upuan talunan. Pagkatapos ng meeting, nilapitan siya ni Grace. "Okay ka lang? Huwag mong dibdibin yun. Gago lang talaga yon." "Pero Grace, sigurado ako." Giit ni Adrian. "Mali ang modelo. Magkakamali ito." "Alam ko." Sabi ni Grace, ang kanyang mukha ay seryoso. Pero hindi siya makikinig, lalo na sa'yo. Para sa kanya, ang aminin na tama ka ay parang pag-amin na mas magaling ka sa kanya. Buong araw hindi mapakali si Adrian.
Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay na tama siya. Ito ay tungkol sa integridad ng kanilang trabaho, tungkol sa reputasyon ng kumpanya, tungkol sa mga milyon-milyong pisong nakataya. Naalala niya ang kanyang ama. Ang karangalan ay hindi nabibili. Kinagabihan na iwan siyang mag-isa sa opisina. Ang lahat ay umuwi na. Tinitigan niya ang kanyang computer. Nasa isip niya ang dalawang pagpipilian, manahimik sumunod at hayaang mangyari. Ang hindi maiiwasan at kapag pumalpak ang lahat, masasabi niyang sinubukan niya. O gawin ang isang bagay na mapanganib isang bagay na maaring ikasira ng kanyang bagong umpisang karera. Binuksan niya ang kanyang email. Sa loob ng isang oras, binuo niya ang isang detalyadong ulat. Isinama niya ang kanyang mga kalkulasyon, ang kanyang mga simulation, at ang mga datos na nagpapatunay sa kanyang argumento. Maingat niyang pinili ang kanyang mga salita. Sinisiguradong ito ay propesyonal at nakabase lamang sa ebidensya. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang hininga. Sa to field ng email, hindi niya inilagay ang pangalan ni Kenneth Torres. Inilagay niya ang pangalan ng isang tao na alam niyang may kapangyarihang makinig. James Reyes, Chief Operations Officer. Nag-atubili siya ng 1 minuto, ang kanyang daliri ay nakatapat sa send button. Ito ay isang deklarasyon ng giyera laban kay Kenneth. Isang pagsira sa chain of command. Isang malaking sugal. Ngunit nang sumagi sa isip niya ang mukha ng kanyang ama, ang paghihirap ng kanyang ina, at ang tiwalang ibinibigay sa kanya ni Grace, na wala ang kanyang pag-aalinlangan. Pinindot niya ang send. Habang pinapatay niya ang kanyang computer at naglalakad palabas sa madilim at tahimik na opisina, naramdaman niya ang isang kakaibang halo ng takot at kapayapaan. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Maaring ito na ang kanyang huling araw sa Viridian Dynamics. Ngunit anuman ang kalabasan, alam niyang ginawa niya ang tama. At tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang ama, minsan iyon na lang ang pinakamahalaga. Ang email ay ipinadala ni Adrian bandang 9:09 ng gabi. Eksaktong 8:01 ng umaga, kinabukasan isang email ang pumasok sa inbox ng lahat ng miyembro ng Data Analytics Department. Subject, Urgent Meeting. Project Cebu Horizons. From James Reyes So, Time 9:00 AM sharp. Conference Room A. Mandatory attendance. Ang mensahe ay maikli formal at walang anumang paliwanag, ngunit ang bigat nito ay ramdam ng lahat. Si James Reyes ay bihirang magpatawag ng biglaang pulong sa antas ng departamento. Kapag ginawa niya ito, nangangahulugan ito ng isang malaking bagay, alinman sa isang malaking tagumpay o isang malaking problema. Pumasok si Adrian sa conference room na tila naglalakad sa isang execution chamber. Ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan at ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na kalabog sa kanyang dibdib. Naupo siya sa isang sulok sinusubukang maging invisible. Nakita niya si Grace sa kabilang dulo ng mesa na nagbigay sa kanya ng isang bahagyang tango, isang maliit na senyales ng suporta. Ilang sandali pa pumasok si Kenneth. Ang kanyang lakad ay puno ng kumpiyansa at may isang mapanuyang ngiti sa kanyang labi habang dumaraan siya sa tapat ni Adrian. Malinaw na iniisip niyang ang pulong na ito ay para ipahiya si Adrian sa pag-overstep nito. Inaasahan niyang kakampihan siya ni James. Umupo siya sa kanang kamay ng bakanting upuan para kay James na parang isang tapat na tenyente. Eksaktong 9:00, bumukas ang pinto at pumasok si James Reyes. Ang kanyang mukha ay parang bato. Walang emosyon, hindi mabasa. Hindi siya umupo. Sa halip tumayo siya sa dulo ng mesa, ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa buong silid. Pinatawag ko kayong lahat dahil may isang seryosong issue na ipinarating sa akin tungkol sa Project Cebu Horizons. Simula niya ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad. Isang issue na maaring maglagay sa buong kontrata sa panganib. Isang mahinang bulungan ang narinig sa silid.
Tumingin si Kenneth kay James, ang kanyang kumpiyansa ay bahagyang nabawasan na palitan ng pagkalito. Adrian Cruz. Sabi ni James, ang kanyang mga mata ay direktang nakatutok kay Adrian. Tumayo ka. Nanginginig na tumayo si Adrian. Pakiramdam niya ay lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumaba sa kanyang mga paa. Ipaliwanag mo sa lahat ang ipinadala mo sa aking email kagabi. Utos ni James, ito na, ang kanyang pagkakataon. Huminga siya ng malalim at sa isang iglap, ang kaba ay napalitan ng isang kakaibang kalinawan. Ikinonekta niya ang kanyang laptop sa malaking screen at nagsimulang magsalita. Hindi siya nag-akusa, hindi siya nangaral, nagpakita lang siya ng datos. Isa-isa, ipinakita niya ang mga graph, ang mga chart, ang mga simulation. Ipinaliwanag niya ng simple at direkta ang pagkakaiba ng lumang weather data sa bago. Ipinakita niya kung paano ang isang tila maliit na pagkakamali ay lumalaki at nagiging isang potensyal na sakuna sa katagalan. Ang kanyang boses na sa simula ay nanginginig, ay naging matatag at puno ng kumpiyansa habang ipinapaliwanag niya ang isang bagay na alam niyang totoo. Habang nagsasalita si Adrian, ang mukha ni Kenneth ay nag-iba-iba ng kulay mula sa pagkalito sa inis hanggang sa purong galit. Nang matapos si Adrian, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Well, tanong ni James, ang kanyang tingin ay bumaling kay Kenneth. Anong masasabi mo rito, Kenneth? Mabilis na tumayo si Kenneth, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. James, with all due respect, ito ay isang malinaw na kaso ng analysis paralysis. Si Cruz bilang isang junior ay masyadong nag-iisip sa mga maliliit na bagay. Ang modelo natin ay dumaan sa standard testing protocols. Ang sinasabi niya ay teorya lamang. Hindi ito teorya. Isang boses ng babae ang pumutol sa kanya. Tumayo si Grace. Pasensya na Sir James, pero kailangan kong sumang-ayon kay Adrian. Sabi niya. Nang mabanggit niya sa akin ang kanyang concern kahapon, ginawa ko rin ang sarili kong pagsusuri. Ang resulta ay pareho. Sa katunayan, ang simulation ko ay nagpapakita ng mas malaki pang potential error, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Naglabas si Grace ng sarili niyang ulat. Ang katotohanan, sir, ay may butas ang modelo. At kung hindi natin ito aayusin ngayon, sasabog ito sa ating mga muka sa loob ng 6 na buwan. Ang testimonya ni Grace, isang respetadong senior scientist, ang huling pako sa kabaong ng argumento ni Kenneth. Wala na siyang masabi. Napatingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi, ngunit lahat ng kanyang mga kasamahan ay nakayuko, iniiwasan ng kanyang tingin. Tumingin si James kay Kenneth at sa pagkakataong yon nakita ng lahat ang isang bagay na bihira nilang makita sa mukha ng kanilang CEO, pagkadismaya, isang malamig at matalim na pagkadismaya. Kenneth, sabi ni James, ang boses ay mababa, ngunit puno ng bigat. Ang kapabayaan ay isang bagay na hindi ko tatanggapin sa kumpanyang ito. Ang pagmamataas na nagbubulag-bulagan sa isang potensyal na problema ay mas malala pa. Hindi siya sumigaw, hindi niya kailangan. Ang bigat ng kanyang mga salita ay sapat na. Simula ngayon, pagpapatuloy ni James ang kanyang tingin ay lumipat sa buong team. Ititigil natin ang lahat ng development sa Project Cebu Horizons. Ang buong modelo ay sasailalim sa isang kumpletong revision gamit ang mga rekomendasyon ni Adrian at ang pagsusuri ni Grace. Tumingin siya kay Adrian. Adrian, ikaw, kasama si Grace ang mamumuno sa rebisyong ito. Kailangan kong matapos yan sa loob ng 1 linggo. Isang kolektibong pagkabigla ang naramdaman sa silid. Si Adrian, ang baguhan ng charity case, ay inilagay sa pamumuno ng pinakamahalagang bahagi ng kanilang proyekto. Meeting adjourned, sabi ni James bago tumalikod at lumabas ng silid. Isa-isang nagsilabasan ang mga miyembro ng team tahimik na nag-iiwasan ng tingin.
Naiwan sa loob si Adrian, Grace at Kenneth. Naramdaman ni Adrian ang isang alon ng tagumpay. Ngunit ito ay panandalian lamang. Dumaan si Kenneth. Sa kanyang tabi, huminto ito. Sandali sapat na para bumulong sa isang paraan na siya lang ang makakarinig. Akala mo, nanalo ka na. Anggil ni Kenneth, ang kanyang mga mata ay parang nag-aapoy sa galit. Tandaan mo to, Cruz. Sisingiling kita sa ginawa mong to. Babayaran mo to ng mahal. Ang banta ay malamig at puno ng lason na nag-iwan ng isang masamang pakiramdam sa sikmura ni Adrian. Pagkatapos ay mabilis na lumabas si Kenneth ng silid. Ang kanyang mga balikat ay tensyonado sa galit. Nilapitan siya ni Grace at tinapik sa balikat. Huwag mong intindihin yun. Puro hangin lang yon. Ngunit habang nakatingin si Adrian sa pinto kung saan dumaan si Kenneth, alam niyang hindi iyon totoo. Ang isang taong nasugatan ng ego ay mapanganib. Ang isang makapangyarihang taong napahiya ay mas mapanganib pa. Nanalo siya sa laban na ito. Ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang ginawa niya ay hindi lang pagwawasto ng isang pagkakamali sa datos. Ang ginawa niya ay lumikha ng isang kaaway, at ang kaaway na ito ay hindi titigil hanggat hindi siya nasisira. Ang sumunod na linggo ay naging isang puyo ng aktibidad para kay Adrian. Kasama si Grace at ang ilang piling miyembro ng team na napilitang sumunod sa utos ni James, nagtrabaho sila ng walang tigil. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Adrian na ginagamit niya ang kanyang tunay na kakayahan. Ang kanyang isip na matagal na pinigilan ng mga walang kwentang gawain ay sa wakas ay malaya. Ang bawat linya ng code na kanyang isinulat, bawat datos na kanyang sinuri ay nagpapatunay na karapat-dapat siya sa kanyang posisyon. Si Kenneth, sa kabilang banda, ay naging isang anino. Halos hindi ito lumalabas sa kanyang opisina. Ang kanyang mga utos ay idinadaan sa email. Ang kanyang presensya sa mga meeting ay maikli at formal. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, naramdaman ni Adrian ang isang nagbabantang enerhiya na para bang isang ahas na nag-aabang sa damuhan. Sa pagtatapos ng linggo, naisumite nila ang binagong modelo. Ito ay mas matatag, mas tumpak, at mas mahusay. Mismong si James Reyes ang nag-email sa kanila ng isang maikling mensahe ng papuri, "Good work. This is the standard I expect." Para kay Adrian, ang mga salitang iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang bonus. Naramdaman niya ang isang pambihirang gaan ng loob. Biyernes ng hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit para umuwi, nag-ring ang kanyang telepono. Si Aling Pilar. "Anak, wag mong kalimutan ang mga gamot ko ha, paubos na." "Opo, Nay. Dadaan po ako sa botika." Sagot ni Adrian, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa susunod na sahod, mabibili na niya ang supply ng gamot ng kanyang ina para sa buong buwan. Sa wakas, unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan ang kanyang mga pangarap. Iyon ang huling sandali ng kapayapaan na kanyang naramdaman. Lunes ng umaga. Pumasok si Adrian sa opisina na may panibagong sigla. Ngunit bago pa man niya mailapag ang kanyang bag, sa kanyang desk, dalawang lalaking nakasuot ng barong at may seryosong mukha ang sumalubong sa kanya. Sa likod nila, nakatayo si Catherine. Mula sa HR, ang kanyang mukha ay balisa. "Mr. Adrian Cruz." Tanong ng isa sa mga lalaki, ang kanyang boses ay walang emosyon. "Ako nga po, oh." Sagot ni Adrian, ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho. "Kami po ay mula sa Internal Security Department." Sabi ng lalaki, ipinapakita ang kanyang ID. "Kailangan po naming sumama kayo sa amin." Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Adrian. "Bakit po, may problema po ba?" "Ipapaliwanag po namin sa conference room." Sabi ni Catherine, iniiwasan ang kanyang tingin. Ang paglalakad sa gitna ng opisina ay tila isang walk of shame. Lahat ng kanyang mga kasamahan ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang kanilang mga mata ay nakasunod sa kanya. Nakita niya si Grace,
na nakatayo malapit sa water dispenser. Ang mukha nito ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Sa dulo ng kanyang paningin, nakita niya si Kenneth na nakatayo sa labas ng kanyang opisina. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, isang halos hindi mahahalata, ngunit puno ng tagumpay na ngisi sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, alam na ni Adrian, ito na yon, ang ganti. Ang conference room ay malamig at tahimik. Pinaupo siya sa isang silya sa gitna, kaharap ang dalawang security officer at si Catherine. Isang makapal na folder ang inilapag sa mesa sa harap niya. Mr. Cruz, simula ng lead officer noong Biyernes ng gabi, bandang 2:30 p.m., may isang seryosong security breach na naganap sa ating sistema. Binuksan niya ang folder. Ayon sa aming system logs, isang malaking volume ng confidential client data mula sa Project Cebu Horizons ang na-access at na-download sa isang external hard drive. Hindi makapagsalita si Adrian. Ang kanyang isip ay sinusubukang iproseso ang sinasabi nito. Ang access pagpapatuloy ng officer ay ginawa gamit ang iyong mga login credentials, ang iyong username at password. Tila isang malakas na suntok sa sikmura ang naramdaman ni Adrian. Ano imposible? Yan, 6:00 pa lang nakaalis na ako ng opisina noong Biyernes. Mayroon kaming digital footprint, Mr. Cruz. Sabi ng isa pang officer, ang kanyang tono ay mas matigas. Ang logs ay hindi nagsisinungaling mula sa iyong computer sa iyong account. Mayroon ka bang maipapaliwanag dito? Wala. Wala akong ginawang ganyan. Hindi ko alam kung paano nangyari. Yan. Depensa ni Adrian, ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig. Ang kliyente natin ay may napakahigpit na non-disclosure agreement. Sabat ni Catherine, ang kanyang boses ay formal at malamig na ngayon. Ang ginawa mo ay hindi lang paglabag sa patakaran ng kumpanya. Ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng demanda laban sa Viridian Dynamics. Pero hindi ko nga ginawa. Sigaw ni Adrian, ang kanyang pagtitimpi ay nawawala na. Bitag to. Alam kong bitag to. Sino ang magbibitag sa'yo, Mr. Cruz? Tanong ng lead officer, isang kilay ang nakataas. Hindi niya masabi ang pangalan ni Kenneth. Walang ebidensya, magmumukha lang siyang desperado. Base sa bigat ng sitwasyon. Sabi ni Catherine, tumatayo, habang isinasagawa ang mas malalim na investigasyon. Ikaw ay ilalagay sa ilalim ng preventive suspension, effective immediately. Kailangan mong isuko ang iyong company ID at lahat ng ari-arian ng kumpanya. Hindi ka pinapayagang pumasok sa gusaling ito o kontakin ang sino mang empleyado hanggang sa matapos ang investigasyon. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Suspension. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito ay hindi makatarungan. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamasa. Ang investigasyon ang magpapasya niyan, sabi ng security officer. Ngayon, kailangan ka na naming samahan palabas. Parang isang masamang panaginip. Muli siyang naglakad sa gitna ng opisina, ngunit ngayon ang mga tingin ay hindi na lang mausisa. Ang mga ito ay mapanghusga. Ang bulungan ay mas malakas. Nakita niya sa kanilang mga mukha, sa isip nila, siya ay isang magnanakaw, isang traidor. Habang dumaraan sila sa desk ni Kenneth, hindi na nito itinago ang kanyang nangiti. Ito ay isang nangiti ng purong tagumpay, isang malamig at malupit na pagkilala sa kanyang pagkapanalo. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang iglap na intindihan ni Adrian ang lahat. Ang paghihintay, ang katahimikan, lahat ay bahagi ng plano. Ang dalawang security officer ay sumama sa kanya sa elevator. Hindi sila nagsasalita. Ang katahimikan ay nakakabingi. Habang bumababa ang elevator, kasabay nito ang pagbagsak ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang trabaho, ang sahod, ang dignidad, ang pangarap. Nang bumukas ang pinto sa lobby, pinalabas nila siya na parang isang kriminal. Tumayo siya sa sementadong bangketa
Sa labas ng nagtataasang gusali, ang init ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Kanina lang, pagpasok niya puno siya ng pag-asa. Ngayon wala siyang dala, kundi ang damit sa kanyang katawan at ang isang pakiramdam ng ganap na pagkawasak. Blanko ang kanyang isip. Hindi niya alam kung saan pupunta o kung anong gagawin. Pagkatapos, bigla niyang naalala ang kanyang pangako. Ang gamot ng kanyang ina. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Ang natitira niyang pera ay sapat lang para sa pamasahe pauwi. Biglang tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito, umaasa sa isang himala. "Hello, kayo po ba ang kamag-anak ni Mrs. Pilar Cruz?" Tanong ng isang boses. "Opo, anak niya po ako." "Bakit po?" "Nandito po kami sa inyong bahay. Dinala po namin siya rito sa pinakamalapit na ospital. Inatake po siya ng hika at nahirapang huminga." Ang mundo ni Adrian ay gumuho. Ang huling piraso ng lakas na natitira sa kanya ay biglang nawala. Napaluhod siya sa bangketa, hindi na alintana ang mga taong dumaraan. Ang kanyang katawan ay nanginginig at isang sigaw ng kawalan ng pag-asa ang kumawala. Mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang sigaw na nilamon ng ingay ng syudad. Ang biyahe papunta sa pampublikong ospital sa Taguig ay isang malabong panaginip para kay Adrian. Wala siyang pera. Ang tanging nagdala sa kanya roon ay ang awa ng isang taxi driver na matapos marinig ang kanyang nanginginig na pakiusap, ay pumayag na isakay siya kapalit ng pangakong babayaran niya ito sa ibang araw. Tumakbo siya sa mga pasilyo ng ospital, isang lugar na masikip, maingay at amoy desperasyon. Natagpuan niya ang kanyang ina sa isang kama sa tabi ng hallway ng emergency room na papalibutan ng ibang mga pasyente. May nakakabit na oxygen mask sa mukha nito at ang kanyang paghinga ay mababaw ngunit stable. Si Mia ay nakaupo sa isang monoblock chair. Sa tabi nito, ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. "Kuya!" Sigaw ni Mia nang makita siya, tumakbo ito at yumakap sa kanyang baywang. Si Inay. Hinaplos ni Adrian ang buhok ng kapatid habang ang kanyang tingin ay nakatuon sa ina. Ang mukha ni Aling Pilar ay maputla, ngunit nang magmulat ito ng mata at makita siya, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa ilalim ng oxygen mask. "Anak," hirap nitong sabi, "ang trabaho mo." Umiling si Adrian, pilit na ngumingiti. "Huwag niyo na pong isipin yun, Nay. Ang mahalaga, magpagaling po kayo." Ayon sa doktor, ang matinding stress at ang hindi pag-inom ng maintenance na gamot sa tamang oras ang nag-trigger sa atake. Kailangan nilang manatili sa ospital para maobserbahan. Ang bawat salita ng doktor ay isang karagdagang pabigat sa balikat ni Adrian. Ospital, gastos, gamot, paano magdamag, siyang nakabantay, nakaupo sa malamig na sahig sa tabi ng kama ng kanyang ina. Ang kanyang isip ay isang magulong puyo ng galit, takot at kawalan ng pag-asa. Si Kenneth Torres. Ang pangalan ay umuulit-ulit sa kanyang utak na parang isang sirang plaka. Sinira nito hindi lang ang kanyang karera, kundi pati na rin ang buhay ng kanyang pamilya. Isang pakiramdam ng ganap na pagkatalo ang bumalot sa kanya. Paano siya lalaban? Wala siyang ebidensya, wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan. Kinabukasan ng umaga, habang natutulog si Mia na nakasandal sa kanyang balikat, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message from unknown number. Message: Adrian, si Grace to. "Nakuha ko number mo sa 201 file mo. Narinig ko nangyari. Huwag kang maniwala sa kanila. Alam kong hindi mo ginawa yun. Magkita tayo. Lunch break. Sa labas ng building. Huwag kang mag-reply dito. Baka nakamonitor sila." Ang simpleng mensaheng iyon ay parang isang lubid na inihagis sa isang taong nalulunod. May isang taong naniniwala pa rin sa kanya. Nagpaalam siya sa kanyang ina na may kailangan lang siyang
asikasuhin. Gamit ang natitirang barya sa kanyang bulsa, sumakay siya ng bus pabalik sa Makati. Mula sa kabilang kalsada, pinanood niya ang tore ng Viridian Dynamics. Ang gusaling dati ay simbolo ng kanyang pangarap, ay ngayon ay isang monumento ng kanyang kabiguan. Eksaktong 12:00, nakita niya si Grace na lumabas ng building. Naglakad ito papunta sa isang maliit na parke sa di kalayuan. Sinundan niya ito. "Salamat sa pagpunta," sabi ni Grace, walang paligoy-ligoy. "Grabe ang gulo sa loob. Pinag-uusapan ka ng lahat. May memo na ipinagbabawal kang kausapin. Pero wala akong pakialam." "Grace, hindi ko ginawa yon," sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Pero wala akong pruweba. Sila ang may hawak ng lahat ng logs." Tumingin si Grace sa paligid bago bumulong. "Makinig ka, Adrian. May mali sa kwento nila. Ang sabi 7:30 p.m. daw ginawa ang download. Pero noong Biyernes nag-shutdown ang buong server ng department natin ng 7:00 p.m. para sa isang system maintenance. Imposibleng may makapag-download ng ganoong kalaking file sa oras na yun gamit ang isang normal user account." Natigilan si Adrian. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin, Kahab," sabi ni Grace, ang kanyang mga mata ay matalas. "Kung sino man ang gumawa nito, gumamit siya ng isang account na may mas mataas na access. Isang super user account na hindi apektado ng maintenance at iilan lang ang may ganoong access sa departamento natin. Isa na doon si Kenneth." Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa isip ni Adrian. Kailangan nating makuha ang mga totoong logs. Ang super user logs. Iyon ang problema, sabi ni Grace. Ang mga yun ay mas mahirap i-access at sigurado akong binura na nila ang mga ebidensya. Paano kung hindi pa giit ni Adrian ang kanyang isip ay nagsisimulang gumana? Ang mga malalaking sistema ay laging may backup. Isang off-site server kung saan naiimbak ang lahat ng raw data bago ito ma-filter. Kung makakapasok tayo doon. "Adrian, delikado yan," babala ni Grace. "Kung mahuli tayo, hindi lang trabaho ang mawawala sa akin. Pwede akong makasuhan." Tiningnan ni Adrian si Grace ng diretso sa mata. "Nasa ospital ang nanay ko, Grace. Dahil sa stress, nawalan ako ng trabaho. Wala na akong babalikan. Wala na akong ibang pagpipilian, kundi lumaban. Pero hindi ko to kaya ng mag-isa." Nakita ni Grace ang desperasyon at determinasyon sa mga mata ni Adrian. Naalala niya ang kabutihan ni Engineer Tomas, ang ama nito. Huminga siya ng malalim. "Sige," sabi niya sa wakas. "Gagawin natin, pero kailangang maging mautak tayo." Ang kanilang plano ay simple, ngunit mapanganib. Gabi. Kailangan nilang gawin iyon sa gabi kung kailan kakaunti ang tao. Si Grace, gamit ang kanyang sariling access, ang magbibigay sa kanya ng isang temporary remote connection sa network ng kumpanya. Mula doon, si Adrian na ang bahala. Ito ay isang karera laban sa oras. Kinagabihan sa isang maliit at madilim na internet cafe malapit sa ospital, umupo si Adrian sa harap ng isang luma at mabagal na computer. Ang ingay ng mga kabataang naglalaro ng online games ay tila isang ibang mundo. Sa kanyang telepono, kausap niya si Grace. "Okay, Adrian, ipapadala ko na sa iyo ang link. Mayroon ka lang 15 minuto bago ma-detect ng system ang hindi autorisadong remote access. Gamitin mo ng maayos." Narinig niya ang pag-click sa kabilang linya. Isang link ang lumitaw sa kanyang email. Pinindot niya ito. Bigla ang desktop ng Viridian Dynamics ay lumitaw sa kanyang screen. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isip, mabilis na nagtatype ng mga command na natutunan niya sa kolehiyo. Ito ay isang paghahabol sa dilim, isang digital na paghahanap ng karayom sa isang bunto ng dayami. Bypass firewall, check. Access root directory, check. Locate off-site backup server, check. Bawat hakbang ay isang panganib.
Ang bawat segundo ay mahalaga. Adrian, 10 minuto. Sabi ni Grace sa telepono. Natagpuan niya ang backup logs. Isang gulo ng libu-libong linya ng code at data. Kailangan niyang mahanap ang eksaktong oras at petsa. 7:30 p.m., Biyernes. 5 minuto. Adrian, nakikita ko na ang alert sa system. Kailangan mo nang lumabas. Nag-scroll siya ng mabilis ang kanyang mga mata, ay nanlalabo na sa pagod at tensyon. At pagkatapos nakita niya ito, isang entry na kakaiba, isang super user login, isang IP address, at isang maliit na detalye na nakalimutang burahin ng kung sino man ang gumawa nito, ang pangalan ng device na ginamit sa pag-login. Device name K. Torres MacBook Pro 1. Natigilan si Adrian. Ito na ang ebidensya. Ngunit hindi lang iyon. Sa ilalim ng log, may isa pang entry. Isang data transfer. Isang file na ipinadala mula sa server papunta sa isang external email address ilang minuto matapos ma-download ang data. Ang email address ay hindi pamilyar. Ngunit ang domain name, horizonlogistics.cebu, biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Hindi lang ito simpleng pag-frame up. Si Kenneth ay hindi lang nag-download ng data. Ibinenta niya ito. Ibinenta niya ito sa kanilang kliyente. Isang uri ng corporate espionage, isang pagtataksil na mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. 1 minuto, Adrian, pull out now. Sigaw ni Grace. Mabilis niyang kinopya ang mga logs. I-paste sa isang secure na email draft. At bago pa man maputol ang koneksyon, pinindot niya ang send papunta sa isang personal na email account na ginawa niya ilang minuto lang ang nakalipas. Nang biglang mag-blackout ang kanyang screen, naputol na ang koneksyon. Sumandal siya sa upuan, ng kanyang katawan ay nanginginig basang-basa ng pawis. Tapos na. Hawak na niya ang ebidensya. Tumayo siya para tawagan si James Reyes, ngunit nag-atubili. Si Kenneth ay hindi lang basta manager, may impluwensya siya. Paano kung pagtakpan lang ito ni James para protektahan ang kumpanya? Hindi. Kailangan niyang gawin ito sa paraang hindi na nila matatakasan. Kinuha niya ang kanyang telepono, ngunit hindi ang numero ni James Reyes ang kanyang tinawagan. Tinawagan niya ang numerong ibinigay sa kanya sa ospital noong unang araw, ang numerong sinabi sa kanya na para sa mga emergency lamang, ang personal na numero ng may-ari ng lahat. Nagring ito ng 2 beses. Hello! Sagot ng isang pamilyar, ngunit matandang boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Adrian. Doña Asuncion. Sabi niya ang kanyang boses ay matatag sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Ako po si Adrian Cruz. Mayroon po akong kailangang ipakita sa inyo. Ang umaga ay malamig at maulap isang perpektong salamin ng bigat na nakabitin sa himpapawid ng Veridian Dynamics. Isang emergency board meeting ang ipinatawag ni Doña Asuncion mismo, bandang 8:00 ng umaga. Ang biglaang pagpapatawag na ito mula sa matriarch ng pamilya na bihirang makialam sa araw-araw na operasyon ay nagpadala ng alon ng espekulasyon at kaba sa buong senior management. Sa loob ng malawak na boardroom sa pinakatuktok na palapag ng tore, ang tensyon ay halos nahihipo. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa na gawa sa mahogany ang mga miyembro ng board, kasama na ang ama ni Kenneth, si Don Mariano Torres, isang makapangyarihan at maimpluwensyang tao na may malaking porsyento ng shares sa kumpanya. Pumasok si Kenneth kasama ang kanyang ama. Ang kanyang muka ay puno ng kumpiyansa. Sa kanyang isip, ang pulong na ito ay tungkol sa pag-finalize ng paglilinis na ginawa niya ang formal na pagpapatalsik kay Adrian Cruz at ang pagpapatibay ng mga bagong security protocol. Umupo sila at ilang sandali pa bumukas ang pinto. Pumasok si James Reyes, ang kanyang muka ay seryoso. At sa likod niya payat, ngunit nakatayo ng tuwid ay si Adrian Cruz, isang kolektibong pagkabigla ang naramdaman sa silid. Anong ginagawa ng taong yan dito? Agad na sigaw ni Kenneth, tumatayo.
James, isa siyang security risk. Pinagbawalan na siyang tumapak sa gusaling ito. Maupo ka, Kenneth. Sabi ni James, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Hindi niya tinawag na Sir ang ama ni Kenneth. Hindi niya kinilala ang kanilang presensya. Anong kabaliwan ito, James? Sabat ni Don Mariano, ang kanyang boses ay may awtoridad. Ang magnanakaw na yan ay walang karapatang dumalo sa pulong na ito. Bago pa man makasagot si James, ang isa pang pinto sa dulo ng silid ay bumukas. Mula roon lumabas si Doña Asuncion. Hindi siya nakasakay sa wheelchair. Dahan-dahan siyang naglalakad gamit ang isang eleganteng baston. Ang kanyang tindig ay marangal at puno ng kapangyarihan. Sa tabi niya inaabangan siya ay si Grace. Ang pagdating niya ay nagpatahimik sa lahat. Maging si Don Mariano ay napaupo, ang kanyang kayabangan ay napalitan ng paggalang o marahil takot. Umupo si Doña Asuncion sa dulo ng mesa sa upuang nakalaan para sa chairman. Inilapag niya ang kanyang baston sa tabi. Tiningnan niya ang bawat isa sa silid, ang kanyang mga mata, bagamat may edad na, ay matalas pa rin. Magandang umaga. Simula niya, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na hindi matatawaran. Ipinatawag ko kayong lahat dahil ang kumpanyang itinayo ng aking yumaong asawa at pinaghirapan kong palaguin ay nasa gitna ng isang malubhang sakit, isang kanser ng kasinungalingan, kataksilan at kasakiman. Ang kanyang tingin ay napunta kay Kenneth. At ang kanser na yan, sabi niya, ay nakaupo sa ating harapan. Ano ang ibig ninyong sabihin, Doña Asuncion? Depensa ni Kenneth, sinusubukang magtunog inosente. Kung ang tinutukoy ninyo ay ang pagnanakaw ng data, huwag mong banggitin ang salitang pagnanakaw na para bang hindi ikaw ang maestro nito. Putol ni Doña Asuncion. Adrian, sabi niya lumingon sa binata. Maari mo nang ipakita sa kanila. Sa isang senyas mula kay James, ang malaking screen sa dingding ay umilaw. Ikinonekta ni Adrian ang kanyang laptop. Ang ebidensyang nakuha niya mula sa madilim na internet cafe, ang mga raw logs, ang IP address, ang device name na K. Torres MacBook Pro ay lumitaw sa screen malinaw para makita ng lahat. Ito po ang totoong system logs mula sa gabing iyon. Paliwanag ni Adrian, ang kanyang boses ay matatag. Ipinapakita nito na ang pag-access ay ginawa gamit ang isang super user account at hindi ang sa akin. Peke yan. Madaling pekehin ang mga yan. Sigaw ni Kenneth, ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Talagang tanong ni Grace, humahakbang pasulong. Dahil ang kasunod na ipapakita ni Adrian ay isang bagay na hindi mo mapipeke. Isang kopya ng isang email ang lumitaw sa screen. Isang email mula sa isang pekeng account, ipinadala sa isang executive ng Horizon Logistics. Nakalakip dito ang isang sample ng ninakaw na data. Ang mensahe, here's a taste. The rest will be delivered upon payment. Ang Horizon Logistics ay nag-aalok ng mas mataas na posisyon kay Mr. Torres kapalit ng ating proprietary data. Paliwanag ni James, hindi lang ito pagnanakaw. Ito ay corporate espionage. Namutla si Kenneth. Tumingin siya sa kanyang ama, naghahanap ng tulong. Tumayo si Don Mariano. Ito ay isang paninira. Isang malaking kasinungalingan na gawa-gawa ng isang desperadong bata para iligtas ang kanyang sarili. Doña Asuncion, hindi ninyo maaaring paniwalaan ito. Ngumiti si Doña Asuncion, isang nangiting malamig at walang kagalakan. Mariano, sa tingin mo ba ay tatayo ako rito nang walang sapat na ebidensya? Bago pa man ang pulong na ito, ang mga ebidensyang ito ay ipinadala na sa aking mga personal na cybersecurity consultant sa Singapore. Kinumpirma nila ang lahat. At hindi lang yan. Tumingin siya sa pinto. Mayroon din tayong isang testigo. Bumukas ang pinto at isang babaeng pamilyar kay Kenneth ang pumasok. Ang kanyang personal na assistant. Ang babae ay nanginginig at umiiyak. Sinabi niya sa akin na iset up ko ang pekeng email account.
Sabi ng babae, nanginginig ang boses. Sinabi niya na kung hindi ako susunod, sisirain niya ang career ko. Iyon ang huling dagok. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Kenneth. Napaupo siya sa kanyang silya talunan. Tumayo si Doña Asuncion. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kinauupuan ng mag-ama. Ang tanging maririnig sa silid ay ang tunog ng kanyang baston na tumatama sa sahig. Huminto siya sa harap ni Kenneth. Buong buhay mo. Sabi niya, ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Ikinahiya mo ang pangalan ng pamilyang ito. Ginamit mo ang iyong posisyon hindi para maglingkod, kundi para sa iyong sariling kapakinabangan. Inapakan mo ang mga taong mas mahina sa iyo dahil sa iyong kawalan ng seguridad. Tumingin siya sa mga mata ni Kenneth na ngayon ay puno ng takot. At sinubukan mong sirain ang isang mabuting tao, isang taong sa loob ng ilang buwan ay nagpakita ng mas maraming integridad at katapatan kaysa sa ipinakita mo sa buong buhay mo. Ang kanyang kamay, bagamat may edad na, ay mabilis at malakas. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Kenneth, isang tunog na umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Isang sampal na hindi lang para sa kanyang mga kasalanan, kundi para sa lahat ng taong kanyang inapakan. Hindi nabibilang sa pamilyang ito ang isang duwag at isang taksil na tulad mo. Sabi ni Doña Asuncion, ang kanyang boses ay muling naging matatag. Lumingon siya kay James. James, security is on their way. Sagot ni James, at ang ating legal team ay handa ng magsampa ng mga kasong sibil at kriminal laban kay Mr. Torres at sa lahat ng sangkot. Tumingin si Don Mariano sa kanyang anak. Pagkatapos ay kay Doña Asuncion, ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Wala na siyang magagawa. Ang laro ay tapos na. Habang inilalabas ng security si Kenneth at ang kanyang umiiyak na assistant, at habang si Don Mariano ay tahimik na sumusunod, tila isang mabigat na ulap ang nawala sa silid. Nang sila na lang ang naiwan, lumingon si Doña Asuncion kay Adrian. Iho, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay na ngayon. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng iyong pinagdaanan. Ang kumpanyang ito ay nagkamali sa iyo at babawi kami. Makalipas ang ilang linggo sa isang town hall meeting na dinaluhan ng lahat ng empleyado ng Viridian Dynamics formal, na inihayag ni James Reyes ang mga pagbabago. Inihayag niya ang pagpapatalsik kay Kenneth Torres dahil sa malubhang paglabag sa etika. At pagkatapos, ipinakilala niya ang bagong pinuno ng Data Analytics Department. Isang taong nagpakita ng pambihirang talino, katapangan, at higit sa lahat, integridad. Sabi ni James, "Please welcome Mr. Adrian Cruz." Isang alon ng palakpakan ang pumuno sa bulwagan. Tumayo si Adrian, hindi na suot ang lumang suit ng kanyang ama, kundi isang bago at maayos na damit na binili niya mula sa kanyang back pay at bonus na ibinigay ng kumpanya. Sa kanyang maikling talumpati, hindi niya binanggit ang kanyang mga pinagdaanan. Sa halip, inihayag niya ang kanyang unang proyekto bilang bagong pinuno, ang pagtatatag ng Tomas Cruz Scholarship Fund, isang programa na pinunduhan ng Viridian Dynamics para sa mga mahihirap ngunit matatalinong mag-aaral na gustong mag-aral ng teknolohiya. Ang huling eksena ay hindi sa isang magarang opisina. Ito ay sa isang bago, maliit, ngunit malinis at maaliwalas na apartment. Si Aling Pilar, na matagumpay na naoperahan sa puso at malakas na ngayon, ay naghahanda ng hapunan. Si Mia ay masayang gumagawa ng kanyang takdang aralin sa isang bagong study table. Nakatayo si Adrian sa bintana, hawak ang isang tasa ng kape, pinapanood ang paglubog ng araw sa syudad. Ang tore ng Viridian Dynamics ay tanaw mula roon, hindi na isang simbolo ng isang malayong pangarap, kundi isang paalala ng isang mahirap na paglalakbay na kanyang nalampasan. Hindi pa tapos ang kanyang laban. Alam niyang marami pa siyang kailangang patunayan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa.
At ang kinabukasan na dati isang madilim at nakakatakot na lugar ay ngayon ay kasing liwanag ng bukang liwayway na kanyang pinaglaban.